Pinawalang sala ng korte ang drag personality na si Pura Luca Vega sa isa niyang kaso halos 2 taon matapos ang kontrobersyal niyang pagtatanghal sa awiting Ama Namin. Ipinagpapasalamat yan ni Pura Luca sa kanyang post online. Nakatutok si Ian Cruz. Ito ang nag-viral at pinag-usapang performance ng Pinoy drag queen at social media personality na si Pura Luca Vega noong 2023 na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong matapos umani ng pambabatikos mula sa iba't ibang personalidad at mga grupo. Pero matapos ang halos 2 taon, inabsuelto ang drag performer. Base sa 20 pahinang desisyon ni Manila RTC Branch 184 Judge Charina Zamonte Villanueva, bigo ang prosekusyon na patunayang nilabag ni Pura Luca o Amadeus Fernando Pahente sa tunay na buhay ang Article 201 ng Revised Penal Code at Anti-Cybercrime Law nang mag-perform ito ng nakabis sa Jesucristo at sumayaw sa saliw ng rock version ng Ama Namin. Bagamat nabigo ang prosekusyon na patunayang nagkasala si Pura Luca, pinaalalahanan siya ng huwes na maging maingat sa pagpili ng medium o paksa ng kanyang mga pagtatanghal bilang isang drag artist at isaalang-alang ang lipunang kanyang kinabibilangan. Hindi raw ito para pigilan ang kanyang karapatan o umayon sa nakararami, bagkus para ipakita umano ang kanyang malasakit sa komunidad, lalo na sa konteksto ng social media na madaling i-record, i-upload at ipalaganap. Ibinababalik din ng korte ang 72,000 pesos na piyansang ibinayad ni Pura Luca para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa isang pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ni Alex Irasga ng Hijos del Nazareno na isa sa mga nagkaso kay Pura Luca, iginagalang nila ang pasya ng husgado, pero nananatilian niya ang pag-asa nila na manaigang respeto at malawak na pangunawa sa mga banal na paniniwala at tradisyon. Patuloy daw nilang pinagsusumikapan na ipagtanggol ang kawastuhan ng pananalig kay Jesus Nazareno na dumaan sa paghihirap at ipinako sa krus para iligtas ang sanlibutan. Sasangguni raw sila sa kaparian at abogado sa posibleng susunod nilang hakbang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Binigyan ni Pangulong Marcos ng 48 oras ang Local Water Utilities Administration para imbestigahan ang kawalan ng tubig gripo sa palikuran ng ilang paaralan. Nakatutok si Mariz Umali. Hindi basta-basta ang problemang tumambad kay Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin niyang ilang eskwelahan sa Bulacan kahapon. 1 linggo na lang bago magpasukan, pero walang tubig gripo sa ilang palikuran ng mga paaralan. Ito ay usapin ng kalinisan, ng kalusugan, at ng dignidad ng ating mga estudyante. Paano sila makakapag-aral ng maayos kung ang mismong eskwelahan ay kulang sa batayang serbisyo? Kaya utos ng Pangulo sa Local Water Utilities Administration o LUWA, Agad magsagawa ng investigasyon. Sino-sino ang may pananagutan? Bakit walang tubig? At paano ito'y maibabalik bago magbukas ng klase sa susunod na linggo? May 48 hours ang LUWA para magsumite ng initial na report. siniguro rin ng Pangulo na hindi maisasantabi ang kapakanan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Responsibilidad nating tiyakin na may maayos na pasilidad, sapat na suporta para sa mga guro at sistemang gumagana dahil yan ang pundasyon ng isang ligtas, maayos at epektibong edukasyon. Sa Quezon City, isa rin sa tinututukan sa Brigada Eskwela ang kalusugan ng mga estudyante, lalo ngayong balik sa tag-ulan ang pasukan at tumataas na naman ang mga kaso ng dengue. Siyempre kahit nalinis natin ito, dapat po tuloy-tuloy kasi ang pinagmumulan po ng dengue ay stagnant water. Pinapayagan po silang magpantalon, magsuot ng matataas na at mahahabang medyas para po hindi sila directly exposed para po sa anumang uri ng insekto. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Tinukoy ng PIDEA ang international syndicate na Samgor bilang nasa likod ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na nalambat sa mga dagat sa Luzon. Nakatutok si June Veneracion. Sako-sakong silyadong shabu ang naglutangan sa mga dagat na sakop ng Zambales, Pangasinan at Ilocos Sur nito mga nagdaang araw. Mahigit 1 tonelada na ng shabu ang na-recover sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA.
Based on the markings found on the recovered reduced drugs or shabu, dito makikita na parehas siya dun sa mga nakukuha dun sa grupong Samgor. And ito po ay nakuha natin base sa mga intelligence reports given by our foreign counterparts. Sabi ng PIDEA, ang Samgor na siyang nasa likod umano ng bilyong-bilyong pisong drug shipment ay isang malaking international crime syndicate na may control ng 40 to 70% ng drug market sa Asia Pacific. Samgor is a group operating within the Asia Pacific region. So medyo malaki ito, and this is an umbrella organization na mayroong iba't ibang drug groups na connected po rito. Ang suspetsya ng PNP, may mga sako-sako pang shabu na hindi nare-recover sa dagat. Posible umanong inado dito sa iisang shipment na nagkaaberya. Ang tinitingnan natin dyan is ginagamit pa rin talaga ang Pilipinas bilang transshipment points at kung babagsak po dito sa atin yan, i-distribute din po yan even outside ng Philippines. Bilang pasasalamat, binigyan ng tig-100,000 piso ng Kapitolyo ng Bataan ang mga mangisdang nagsuko ng mga natagpuan nilang shabu sa dagat. May mga sako naman sila ng bigas mula sa PNP. Sabi ng PNP, may inihahanda na ring pabuya ang mga Kapitolyo ng Pangasinan at Ilocos Sur sa mga nagsuko rin ng shabu mula naman sa kanilang mga probinsya. Imagine, a small portion lang po nito ay naibaba po sa komunidad. Ay napakalaki pong sakit ng ulo po ito sa atin kung ito po ay kumalat po sa ating mga barangay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-iisipan na rin maglagay ng kamera sa Chino Rosas Avenue para hulihin ang iligal na pumaparada at nagnenegosyo sa mga bangketa. Sinuyod din nila ang mga pangunahing lansangan para sa clearing operations. Nakatutok si Oscar Oida. Napatakbo na lang ang ilang vendors sa may Pedro Hill sa lungsod ng Maynila nang mamataan ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force na nag-ooperate sa lugar. Ang mga vendor kasi sa bangketa na ipinwesto ang kanilang mga paninda. Bagay na di raw talaga pwede ayon sa MMDA. Mabuhay lane ang naturang kalsada kaya mahalaga ayon sa MMDA na laging matiyak na maluwag itong madadaanan. Alam naman po natin ang kanto po, ang corner ng mga kalsada, unang-una hindi po ito pwede dapat lagyan ng kung ano-ano mga structures, hindi po tayo pwedeng magtinda, lalo-lalo po ito po ay bangketa. So isa po yan sa mga tinugunan nating complaint ngayong umagang ito. Sa may UN Avenue naman, natikita ng mga rider na nagpaparada sa mga bangketa. Kung tutuusin, may mga designated parking slots naman sa lugar. Pero meron pa rin daw talagang nangangahas na basta na lang pumarada kung saan-saan. Nang muli namang balikan ang Tramo Street sa may Pasay, inabutan ng MMDA ang mga iligal na nakaparada sa two-way na kalsada. Tuloy, ilang sasakyan ang nahatak. Dalawang linya na lang po ito. So what more kung nagkaroon pa po ng mga illegal parking on both sides. So napakadelikado, hindi lang po sa mga dumadaan po dito, mga kabataan, nakikita po natin, may eskwelahan din nga po sa kahabaan po ng tramo papuntang Arnaiz. So it's very important na malinis, maayos, safe po makakalakad. Ilang sasakyan din ang nato kaninang umaga sa GMA Network Drive. Pinasadahan din natin kanina ang Chino Rosas Extension, partikular yung boundary ng Makati at Taguig. At kapansin-pansing nagbalikan na naman ang ilang jeep na nag-illegal terminal sa lugar. Sa may kurbadang bahagi pa nga, kabilaan ng kalsada, pinaradahang muli. May mga establishmento namang di na umuukupa sa bangketa. Pero may ilan namang patuloy pa rin, gaya ng ilang vulcanizing shop na tila ginawa ng talyer ang bangketa sa kanilang harapan. For the end time, paulit-ulit na po natin binabalikan yan. But then again, siguro ang kailangan din po natin paitingin po dito is yung coordination and collaboration between the local enforcement and aside from that, the local government unit. Iniisip tuloy ng operasyon, baka pwede na rin magamit ang kamera sa panguhuli sa lugar. Siguro, titingnan po natin, depending on the technicalities, kung ano naman po ang magiging legal repercussions po dito. Dahil alam naman po natin ang NCAP, we are only limited sa mga major thoroughfares na kung saan control po ng MMDA. But then again, whether there's an NCAP or walang NCAP, ang mahalaga po dito dapat sumunod po tayo sa batas trapiko. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita.
Nagliparan ngayon sa social media ang litrato ng paru-paro na namataan ng isang hiker sa Lake Danau sa Leyte. Ang kanya raw kasing na-videohan, isang napakailap na paru-paro sa kanilang bayan. Habang nagtitrek kamakailan sa Lake Danau sa Ormoc City, Leyte, sina Patrick bigla daw natikilan sa kanilang naispatan. Sabi ng kasama ko na, uy, may blue na butterfly. Isang asul na paru-paro. Yung wingspan niya is around 5 to 6 inches. Sa upper wings niya, black pattern with white spots. Then sa baba, strong blue na color. At hindi raw pinalagpas ng pagkakataon na malitratuhan at mabidyohan ito. Di lang siya pwedeng masyadong lapitan. Yung ginawa namin, yung phone ko, zoom ko lang talaga. Ang kanila kasing nakita, isang napakailap na paru-paro sa kanilang bayan. Ito ang Lexia satrapes ormocana o Ormocana butterfly. Iconic siya dito sa Ormoc. Sa photos ko lang sa Facebook nakikita yon. Iba siya sa actual, mas maganda, mas solemn. It was amazing na nakita up close. Kasi first time ko nakita ng ganun. I was happy to share the video sa social media and proud that Ormoc City has that kind of species na sa Ormoc lang din makikita. Pero bakit nga ba may mga hayop pati na halaman na endemic o tanging sa iisang lugar lamang nakikita? Kuya Kim, ano na? May iba't ibang rason kung bakit nagiging endemic ang isang hayop o halaman. Maaari sila'y highly adapted sa niche o environment na yun. Ang mga hayop ay maaaring kumakain lamang ng isang klase na halaman na doon lamang tumutubo. O di kaya ang mga halaman ay maaari lamang mabuhay o umusbong sa isang partikular na klima o soil type. Ang mga Ormocana butterfly na-discovery at endemic lamang sa Ormoc City sa Leyte. Kaya dito hinago ang pangalan nito. It was discovered by Professor Julian Humalon in 1970 doon sa area ng Ormoc. Ganun yung mga scientists pag nagpapangalan sila ng mga species kung saan nila nakita or kung saan sila galing. Ang naturang paru-paro naging simbolo na rin ng Ormoc. Makikita ito sa opisyal na sagisag ng lungsod. Ang sighting kamakailan ng Ormocana butterfly sa Lake Danau, isa ring magandang sinyalis ng napakayamang kalikasan sa lugar. It means that yung ecosystem doon sa area ng Lake Danau could be very, very good. Napaka-balance pa niya. Kaya may nakikitang Ormocana butterfly doon. Because the presence of these butterflies are indicators of a good, thriving ecosystem. Pero alam niyo ba kung bakit may iba't ibang kulay ang pakpak ng paru-paro? Ito ang Setosia biblis o red lacewing butterfly. Isa sa mga paru-paro sa ating bansa na may napakamakulay na pakpak. Ang makukulay na pakpak ng mga butterfly ay dahil sa presensya ng colored pigment o yung mga kemikal sa kanilang katawan at struktura ng mismo nilang mga pakpak. Nababalot kasi ito ng scales o kaliskis na siya nagre-reflect o nag-i-interact sa liwanag. Kaya nagiging makintab o iridescent ang mga ito. Ang mga kulay na ito ginagamit nila bilang camouflage, pandepensa o di kaya ay pang-akit ng kapareha. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Balikan natin ang Senado para sa latest kaugnay ng pinagugulong na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto ng isang senador na ibalik ang reklamo sa Kamara. Meron ding tila nanugod ng kapwa senador. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Nagpapatuloy nga Emil itong pagdinig ng impeachment court dito sa Senado at pinag-uusapan pa rin yung motion para i-dismiss ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Bago makonvene ang Senado bilang impeachment court ay uminit nga ang eksena sa plenaryo matapos tila muntik sugurin ni Senador Robin Padilla ang kapwa-senador na si Joel Villanueva. Si Villanueva ang nagpanukala na agad ng i-convene ng Senado bilang impeachment court para mapag-usapan ng motion to dismiss ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Senador Padilla, ang usapan ay bukas pa i-convene ang Senado bilang impeachment court. Matapos ay mag-relax, dito na uminit ang ulo ni Senador Padilla. Pero matapos mag-rule sa Senate President Chis Escudero na marapat nang i-convene ang Senado bilang impeachment court, ay agad ding namang kinamayan ni Padilla si Villanueva at makikitang nagyakap ang dalawa. Matapos namang makapanumpa ng mga senator judge, kapuna-puna na ilan sa mga senador ang hindi nakasuot ng robes ng impeachment judge. Yan ay sina Senador Padilla, Senador Cynthia Villar at Senador Amy Marcos. Ito'y matapos manumpa sila with reservations. Sa ngayon nga, pinag-uusapan ng mosyon ni Senador Bato de la Rosa na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
May question daw kasi ito ng jurisdiksyon. Ang naunang motion de la Rosa, sinigundahan ni Senador Bongo at sinabing ibalik muna ito sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa mga questioning legal. Ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Padilla sumang-ayon sa motion for dismissal dahil marami pa raw mas mahalagang panukalang batas na kailangang pag-usapan. Kakaresume lang email nitong pagdinig matapos ang medyo mahaba-habang suspicion at ngayon nga ay isa-isang nagbibigay ng kanilang mga opinyon yung mga senator judges. Ang aabangan natin ngayon ay kung matutugunan ba yung motion ngayong gabi. Yan ang latest mula dito sa Senado. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Isang patay habang 10 ang sugatan nang sumalpok ang sinasakyan nilang van sa isang poste sa Tacloban City. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Animoy na yuping lata ang van na ito na bumangga sa poste ng kuryente sa kahabaan ng San Jose National Highway sa Tacloban City. Basag ang bintana sa likod kung saan lumusot ang isa sa mga sakay. Nakahandusay din sa kalsada ang iba. Sa basang kalsada, mababakas ang tagas ng dugo mula sa mga pasaherong naipit sa loob. Ayon sa Tacloban City Police Office, 11 ang sakay ng van na papunta sa airport. Isa ang naitalang dead on the spot habang ang iba pang sakay kabilang ng driver dinala sa ospital matapos magtamo ng injury. Makikita natin sa video ng mga taong dumadaan doon, mga severely injured yung mga pasahero. Ayon sa pulisya, posible umanong madulas ang kalsada noong mangyari ang aksidente. Pero kanina yung oras ng pagka-aksidente dito sa Tacloban ay malakas yung ulan kanina. So initially, yun ang siguro sa lakas ng ulan, nag-slide yung sasakyan. Kinumpirma naman ng management ng isang van tours na sa kanila ang nadisgrasyang van na nanggaling umano sa Ormoc City. Ayon pa sa pamunuan, wala umanong nakitang problema sa van maging sa driver nito. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga pasahero. Inaalam din kung bakit rutang pa-airport ang dinaanan ng van, gayong hindi naman daw ito ang orihinal na rota. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Magkakaalaman na bukas kung may magkakamit ng kampyonato o may makakabawing koponan sa Game 2 ng NCAA Season 100 Men at Women's Volleyball Finals. Nakatutok si Martin Javier. End or extend? Yan ang sasagutin sa Game 2 ng NCAA Season 100 Volleyball Finals. Sa men's division, may tsansang umukit ng kasaysayan ang Arellano Chiefs at makuha na ang una nilang kampyonato kung maipanalo ang Game 2. Pipilitin namin na tapusin na ng Game 2 kasi mahirap kalaban yung Letran. Sabik na sabik po kami kasi first championship po ata ng Arellano pag nakuha namin sa Wednesday. Pero mahahadlangan yan kung makabawi ang Letran Knights. Gaya ng target nila ayon sa kanilang spiker na si Bembem Bautista. Sa mga nasuporta, pasensya na po. Sinisigurado ko sa inyo na sa Game 2, mananalo kami. Makikita nyo yung mas masayang team namin. Sa women's division, ready nang kumpletuhin ng Benilde Lady Blazers ang inaasam na 4-peat. Nakuha nila ang Game 1 sa loob ng 4 sets. Kahit pa hindi naging madali dahil sa tindi ng bakbakan kontra Letran Lady Knights. Nag-adjust lang kami hanggang makuha namin yung momentum and yun nga, nakuha namin yung finals Game 1 today. We know naman na babawi rin yung Letran and siguro mas tatapangan namin. Kailangan yan dahil ready nang bumawi sa Game 2 ang Letran sa laban nila bukas June 11 sa Philo-Oil Center sa San Juan City. Mag-focus lang din sa system na pinapagawa sa amin ng coaches. Mapapanood live ang mga Game 2 ng men's at women's sa Heart of Asia. At may live stream din sa social media accounts ng NCAA Philippines at GMA Sports PH. Mapapanood din ang presentation ng individual awards pagkatapos ng men's game at bago magsimula ang bakbakan sa women's division via live stream. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Evo
Live! Encantadia! Narito ako ngayon sa loob ng kaharian ng Lereo kung saan makikita ang upuan ng hara ng Encantadia na minsang hinawakan ni Amihan. At sumunod sa kanya si Danaya Sanya Lopez na proud na maging bahagi ng biggest telefantasya ng GMA. 6 na araw na lang, masisilayan na raw ng Encantadix ang level up na production, wardrobe at CGI effects sa Encantadia Chronicles Sangre. Makichika kay Nelson Canlas. Maraming salamat po kasi kung hindi dahil sa Encantadia, baka wala po ako dito. Pero yan na kasi passion niya. Nagawa pang magbiro sa gitna ng pagiging emosyonal ni Sanya Lopez sa Grand Media Con ng Encantadia Chronicles Sangre nitong linggo. Puno raw ng pasasalamat si Sanya na naging bahagi siya ng biggest telefantasya at gagampanan ang iconic role ni Danaya, ang tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Ngayong ipapasa na niya ang pangangalaga nito sa anak na si Tera. Mensahe ni Sanya kay Bianca Umali, Kelvin Miranda, Angel Guardian, at Peita Silva, ang New Gen Sangre. Dahil nasa inyo na ang mga brilyante, kayo naman magpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan at sa iba pang mga kababayan. Ivo Live, Encantadia! Excited na raw si Sanya para sa Encantadix dahil simula sa Lunes, June 16, pina-level up na production, wardrobe at CGI effects ang mapapanood. Nakakatindig balahibo. Hindi siya simple. Siyempre, totoo yun, dugot pawis yung binigay ng bawat isa doon. Hindi lang sa mga artista, kundi yung buong production, yung buong team na gumawa ng mga CGI, lahat ng mga effects namin. And ang ganda, makikita mo, ibang level na talaga. Iba naman ang ibibigay sa atin ngayon 2025 ng Sangre. Sa ngayon, sa mga gustong mag-alas Sangre, masusubukan sa TikTok ang Encantadia Filter. Sinubukan ito ng dating tagapangalaga ng brilyante ng hangin na si Amihan Kylie Padilla. Si Sanya kaya? Actually, yes. Pero hindi ko pa inilalabas dahil suot ko na ang aking costume doon. So abangan nyo, guys. Bukod sa Encantadia Chronicles Sangre, marami pa raw dapat abangan kay Sanya. Kakatapos ko lang gumawa ng pelikula. Actually, mga pelikula, 2 na po yung natapos ko. 2 rin yung aabangan ninyo, bukod dito sa Sangre. Hindi rin daw niya malilimutan ang mag-give back sa kanyang fans, ang Sanya Warriors. Maraming salamat dahil 9 na taon na tayo. Before din, nagawa na namin yung shooting naman. Shooting naman sa amin, as in gun. And then this time, sabi ko archery, since malapit na ulit ang Encantadia, makikita natin dito na meron ng gumagamit ng archery, which is played by Dea, si Angel Guardian. So ako naman, sabi ko, why introduce natin yung archery sa mga Sanya Warriors then kasi it's fun din naman activities and baka maging hobby din nila. Pero kahit busy sa kanyang career, may time ba ang ating hot Maria Clara to look for Crisostomo Ibarra? Lalo trending muli ngayon ang kanta ni Sanya na ni-release noong pang 2022. Kapag gusto naman talaga natin, we have time. Yes, may time naman. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Pia, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Emil Sumangil para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.